napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Siyempre, start na natin yung topic natin, no? Iba kasi yung nandiyan sa thumbnail. Baka sabihin nila, click me, baka sabihin, puro na lang tayo clickbait. So, eto na nga, no? Para hindi tayo masabihan na puro clickbait. Eto na, pag-usapan na natin to, no? Okay? Ay, puro clickbait na lang. Gago! Nyo? Ay, sino to? At hindi kayo nagpapalamon sa akin! Aba! Inaano ba ka namin? Inaano ka namin? Wala kaming alam sa'yo. Bigla-bigla sumusulpot sa live ko, ha? What are you doing? Gago! So ito na nga, pag-usapan na nga natin to, no? Pag-usapan na natin tong about dito sa ICC na to. Hoy, no, kasi punggol na. Asan ka na? Kabastos mo. Kabastos nitong inayupak na to. Oo, kita mo na nagano eh. Saan natuloy yun? Paano ba makita yun? History of the century tuna. Asan na yun? Nawala. Ay, ito. So, ayan ha. Wait lang. The century of ito na, no? Panoorin nga natin to. Ito yung mga sinasabi ni Remulla. So, ito na si Tito. Hindi ko chewing ko yan, ha? Chewing ko yan. Ay, shoutout kay Zainab Sara. Ay, ano pala, shoutout kay Banat Bay. Nakalive bata si Banat Bay. Sabayan natin. Okay ba yung audio natin? Okay ba? Okay ba? Pag hindi okay, tapong ko na to. Joke lang. Gago! Galing kay Banat Bay ito, syempre. So, ito, panoorin na natin to. Pagsasabihin ni Remulla kanina, sinagot na ni Guevara. Okay. Walang natatanggap na impormasyon si Solicitor General Menardo Guevara ukol sa sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na kahilingan ng ICC na ilagay sa Blue Notice ng Interpol, Senator Ronald De La Rosa at 4 na iba pang dating opisyal ng PNP kaugnay sa drug war probe. Sa panayam ng programang Ano sa Palagay Nyo o ASPN, sinabi ni Guevara na walang opisyal na koneksyon si Trillanes sa ICC kaya maaring nakuha niya ang impormasyon sa mga tao na nagtatrabaho doon. Alam nyo, si Trillanes, puro lang naman din naman niyang kuda noon pa. Kaya nga minsan, sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa... Kung hindi lang dahil sa Duterte, kung hindi lang... tawag dito, kung hindi lang dahil sa Duterte na parang... palagi niyang kino-content or kino-content tuloy. Palagi niyang binabanatan ang mga Duterte at lalong-lalo na sila Pulong, sila Basde, si PRRD. Hindi namin talaga niko-content si Trillanes eh. Hindi, sa totoo lang kasi wala naman kami mapapala dun eh. Gago! Diba? Di sa totoo lang kasi doon pa man, alam naman namin si Trillanes puro haka-haka lang yung hype na yan. Gago! Diba? Yun eh. Pero dahil nga na kino-content ni Trillanes itong mga Duterte, kaya ang ginawa namin ay talagang sinusupalpal namin siya na madiin. At kapag hindi niya nga kinakayanan, di ba? Pag hindi niya kinakaya, ang pangsusupalpal sa kanya, ayun, nagkaso. Gago! At ang kinasuhan nga ay si Banat Bay. No. So sa amin parang wala talaga si Trillanes. So, play natin. Unang-una, wala kaming personal knowledge na meron ng ganyang in-issue, no? Ang ICC na Blue Notice, wala kaming information regarding that. Wala naman kaming natatanggap na any official communication either regarding that. So, kamukha yun, nakita lang namin yan sa balita.
Minaliit lang din ni Guevara ang sinasabing Blue Notice na maihahalin tulad sa Immigration Lookout Bulletin Order para i-alerto ang mga otoridad. Git pa ni Guevara, hindi pwedeng arestuhin ang nasa Blue Notice ng Interpol. Palagay ko hindi ganun katindi ang effect niyang Blue Notice, no? It's really more to find out the location of a certain person, but to detain him, I think unwarranted 'yon. Ayon pa kay Guevara, maaring questionin ng ICC ang mga premature na pahayag ni Trillanes ukol sa ICC drug war probe kung may nalabag ito na protocol ng ICC. From our point of view, Pat, wala naman. Pero baka yung ICC ang dapat na kumwestiyon sa kanya. Tayo, anong magagawa natin? Naglabas na siya ng advance info. Hindi naman crime yun. Pero kung bina-violate niya yung certain protocols within the ICC, yung ICC ang dapat na kumilos doon, hindi tayo. Boy Insina Cruz para sa mata ng Agila, matatag, tapang, matapat. Yun pa nga yung mahirap dyan ito pa pinakamalupit dito. Bakit hahayaan ng administrasyon na makapasok itong ICC na to? Diba? Samantalang sinabi na noon ng Pangulo yan na hindi daw hindi nila papayagan ng ICC na pumasok dito. So sino na ba ang nasusunod talaga ba ngayon? Sino na ba talaga yung nasusunod? Hindi kaya nasusunod na talaga hindi na ang presidente, kundi si kundi si Remulla na? Gago! Hindi, tatanong lang naman kami. Kasi baka mamaya si Remulla na pala yung dapat sundin, ewan ko ba? O katulad dito, DOJ hindi aharangin sakaling paaresto ng ICC sa Interpol ang 5 suspects sa drug war. Gago! Ang galing pa ng ginawa nila, inano pa nila sa Interpol para hindi masabing ang galing din ng ang galing din ng style ng administrasyon, no, ng mga anti-Duterte, no. Kunwari Interpol lang kukuha. Ganun. Pero gano'n naman din pala ICC pa rin pala to Wala namang pinagkaiba So ito, panoorin natin. Hindi raw haharangin ng Department of Justice sakaling iparesto ng ICC sa Interpol ang 5 suspects sa Duterte drug war. Gate mismo ni Justice Secretary Boyeng Remulla, kahit pa sabihing kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court, bahagi pa rin tayo ng Interpol. Nasa frontline ng balitang yan, Camilo Samonte. We respect the action of the Interpol 99% of the time. Hindi pipigilan ng Department of Justice sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa 5 suspect na sangkot sa Duterte drug war. Ayon kay Justice Secretary Boyeng Remulla, gagalangin nila ang pagpapaaresto ng ICC sakaling idaan ito sa Interpol. Hindi man miyembro ng ICC ang Pilipinas, parte pa rin daw tayo ng Interpol. We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na nag-request na ang ICC sa Interpol na ilagay sa Blue Notice ang mga suspect na sina Senador Ronald De La Rosa, PNP retired General Oscar Albayalde at 3 iba pang police officials. Namimili sila kung ano yung bansa na most likely pinupuntahan, historically pinupuntahan. Hindi talaga to si Trillanes At doon nila ilalagay yung Blue Notice. May Blue Notice na sila sa specific countries. Meron na lang. Yun po ang aking impormasyon dun sa 5 na yan. Una nang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi nila pipigilan ang ICC kung direktang itong makipag-usap sa mga suspect ng drug war. Ang mga mambabatas naman sa Kamara, bukas kung gamitin ng ICC ang resulta ng kanilang pagdinig sa war on drugs. Ayon kay Deputy Speaker JJ Suarez, yung mga bata ni Tambaw. Galing, no? Talagang talagang pinamumukha na nila, no? Talagang pinamumukha na nila na na talagang nagpapa-under na tayo sa Amerika.
Public record ang hearing kaya pwede itong gamiting basihan ni Numan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Public record, ulo mo. Ulo mo. Public record. Public record sa Pilipinas. Hindi sa ibang bansa. Gago! Tarantado. Saan pa ba yung isang content natin dito? Oh, tingnan natin. Ito. Nasaan na yan? ICC. Puro na lang ICC, anak ng teteng. O ito, i-connect na rin natin tong i-connect na rin natin tong sinabi ni Sasa kanina. O, ito, play. Mukhang malabo namang matanggap ng Pilipinas ang niluluto ng Amerika na Oh, ito, blurred. Oh, ayusin natin. Ayoko nung pinapanood kayo ng blurred. Gusto ko malupit na tawag dito na video. Asan na yan? Ito. Ay, now playing. Nandiyan na yung kanina. Ano ang pangalan niya? Ito. Idinao sa Pilipinas ang ika-4 na Philippine-United States 2+2 Ministerial Dialogue. Close! Nito lang Hulyo. Robo Pits! Gago! 500 million dollar military aid ng Amerika. Malabong matanggap ng Pilipinas. Ano itong ibig? Akala ko ba meron ng ganito? Ano namang kagagawa na naman to, Baby M, Parimbong? Gago! Tanga na, budol ka na nga, gusto pang budulin ng mga tropa mo, yung mga Pilipino. Gago! Binudol mo na nga kami, tapos gusto mo pang budulin ulit ng mga tropa mo yung gusto mo na budulin ulit ng tropa mo kami. Ano ba naman yan? Gago! Binudol mo na kami. Paulit-ulit mo na kaming binudol eh. Ano ba naman yan? Ay, naku po talaga. At 30, dito tinalakay ang iba't ibang oportunidad na magpapatibay sa alyansa ng Pilipinas at bansang Amerika at isa na nga rito ang pagpapalakas ng puwersa ng militar at isa nga sa ibinida ng mga Amerikano ay ang $500 million daw na military aid para sa Pilipinas. Yung teteng ngayon natupag ni BBM, no? Puro gera. Gusto talaga nito ng gera, pero pag baka nandyan na yung pag nandyan na yung gera, baka bigla kang mawala. Gago! Imbis na tupagin mo yung mga pinangako mo, katulad ng mga flood control na yan. Mamaya, pag-usapan natin flood control na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin yan, hanip na yan. The U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. Ngunit para sa international relations scholar na si Ms. Sas Rogado Sasot, ang naturang halaga na tulong daw at ipinagmamayabang ng Estados Unidos ay hindi pa ganap na batas sa programang makialam ng SMNI Radio. Ipinaliwanag ni Sasot na hindi pa naaprubahan ng US Congress ang nasabing ayuda. Yang 500 million na yan ay hindi pa yan naaaprubahan ng US Congress. Yan ang totoo. Kaya nga, pag tiningnan mo yung statement ni Austin, Secretary of Defense. Oo, sabi niya, we are working with the US Congress to allocate 500 million in foreign military financing to the Philippines. We are working with the US Congress. Hindi niya sinabi, walang sinabi dito na na-approve na siya ng US Congress. Ang parehong tinutukoy ni Ms. Sasot at ni US Defense Secretary Lloyd Austin na $500 million ay ang Philippines Enhanced Resilience Act o PERA Act na hindi pa natatalakay ng mga mamabata sa Amerika. Ngayon, titingnan natin kung ano na nangyari dito sa bill na ito regarding the 500 million. Ang tawag kasi dito is PERA Act. So yung mga nakakaalam sa proseso ng pagpasa ng batas, nirefer pa lang ito sa committee noong April 24. And pag tinignan natin yung history ng batas sa website mismo ng US Congress, yun pa lang ang action. It was referred to the Committee on Foreign Relations ng US Senate. Kaya para kay Ms. Sasot, ang $500 million ay malabo nang matanggap ng Pilipinas dahil kung seryoso ang Amerika sa kanilang sinasabi na ironclad commitment nila sa ating bansa ay dapat dumaan na ito sa diskusyon. Yun nga lang dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito pinapansin ng mga mambabatas.
Idagdag pa rito ang napipintong eleksyon sa Amerika at ang posibleng pagpapalit ng liderato. Kaya ang inaasam-asam na $500 million na ayuda ay malabo na umanong matanggap ng Pilipinas. Eh bakit wala pang Senate hearing? April pa to pinasa. Ano na ngayon? Anong petsa na? Bukas August na, kailan ng US election? November. November ang US election. November ang election, January may bago ng presidente. Wala na panahon dyan ng US Congress. So itong nangako sa'yo, si Blinken at si Austin, they will never be there anymore. Kaya sa huli, sinabi ni Ms. Sasot na niloloko lang tayo ng sarili nating gobyerno kasabwat ang mainstream media. Actually, hindi naman tayo niloloko. Speaking of mainstream media, totoo naman eh. Sino yung mga nagloloko sa atin? Di ba? Isa rin yung mga mainstream media. Una-una, yung mga dapat ibalita, hindi binabalita. Pero kapag kasiraan sa Duterte, binabalita. Pero yung mga dapat malaman ng mga Pilipino para sa mga Duterte, or karapat-dapat na malaman ng mga Pilipino na totoo naman talaga na hindi yung mga balitang may katotohanan at alam nilang makakasira kay BBM, hindi nila binabalita. O ganyan naman sila lagi, di ba? Ganyan kalupit ngayon. Kaya nga dito, pabor ako dito kay sa sinabi ni sino ba to? Ni Sasa. Sasa ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Tawag dito, pabor ako dun sa sinabi niya. Dahil yun naman talaga totoo eh. Wala, bingi na ang mga mainstream media ngayon. Nag-iisang mainstream media na okay ngayon, SMNI. At yung tawag dito, ewan ko lang yung UNTV, nakikita ko naman na okay naman yung UNTV para sa akin. Pero yun na lang, sa madaling salita, hindi natin nila lahat. Mahirap na, baka magkakaso tayo. Hindi pa ako tapos sa motor dun kay Boss Banat Bay. Gago! Mahirap na. 100K pa lang yung nahihulog ko, may 150 pa. Gago! Baka mamaya, kapag nagkakaso tayo, maging paglabas ko ng kulungan, maging 500K na yung babayaran ko. Gago! Tumubo na ng gusto. Kaya medyo ingat-ingat din tayo. Ingat-ingat, Jay. Ingat-ingat lang. Medyo ingat-ingat tayo, syempre. Mahirap na eh. Matsapulangkot baby kumum tayo. Katulad nitong ano ba to? RTBM ba to? Presidential Broadcaster. Alam niyo sa totoo lang, nagka-copyright yan. Gago! Pero ano yan, government, channel, government network, pero ewan ko ba't nagka-copyright yan? Laging pula ako dyan eh. Gago! Okay, play. Mga Amerikano niloloko natin yung sarili natin. Si Austin mismo nagsabi, we're working with the US Congress to allocate 500 million in foreign military financing. Ang reporting naman ng mainstream media, nagbigay. Correct. Paano nga nagbibigay? Hindi pa nga na-approve yung batas. Wala pang committee hearing. So isa na naman tong pangbubudol sa ating lahat, no? Budol na naman. Sa Diyos at sa Pilipinas. Budol na naman! Natatandaan nyo ba natatandaan nyo yung Amerikano na sinabi niya na ginagamit lang tayo or ginagamit lang ng mga Amerikano ang mga Pilipino? At ang tingin ng mga Amerikano sa mga Pilipino ay isa lamang alipin. Opo, mami, nag-live ako. Isa lamang alipin ang turing sa atin ng mga Amerikano. O gusto nyo pa ba ipapanood ko pa sa inyo? Gusto nyo pa bang ipapanood ko pa sa inyo? Ewan ko lang kung anong title nun. Tingnan natin dito sa kung nandito yun. Tingnan natin hindi ko alam kung anong title nung medyo matagal na yung issue na yun, no? Pero alam ko may kita pa natin yun. Tatandaan nyo yun kay pala. Dito na lang kay Jojo. Eto, mapanood ko sa inyo. Kasi baka sabihin nyo, Jiggy Barra, puro ka dakdak. Puro ka gawa-gawa ng huwento. No?
Puro kagawa-gawa ng kwento, J. Guevara. Wala ka nang sinabi ng maayos. Kaya natin panoorin kay Jojo, ha? Kay Jojo de Guzman natin panoorin. No, na tayo ay isa lamang alipin ng turing sa atin ng mga Amerikano. Tapos tayo naman tuwang-tuwa. Ay, tutulungan tayo ng Amerika. Mahal na mahal tayo ng Amerika. Putangin na nyo. Gago! Diba? Mahal na mahal tayo ng Amerika eh. Oo, dahil ang Amerika ang magliligtas at magpapaahon sa atin sa hirap. Gago! Oh, ito yun, oh. Ito yung video na yun, oh. Kung baka hindi nyo natatandaan, no? Ayan, paggamit mo na, Jojo, kasi mahirap pag hinahanap ko pa sa iba, eh. Oh. For the question, just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime, concerned about the new People's Army. So I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. Tama. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status and perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we don't like you doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool. We're using you. You are a tool. Gago! And when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of... Gagamitin kayo. Yun lang naintindihan ko doon, charot. Momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill necessary to carry out diplomacy, but the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you. We don't care about you. We just want to use you. We don't care about you. We just want to use you. Di ba? Gago! Sa Tagalog, kung tama ako, wala silang pakialam sa inyo. Ginagamit lang nila kayo. Gago! Tama ba? Tama ba yung ano ko? Tama ba yung ano ko? Baka mamaya mali ha. Tama ba yung translate ko? Anak ka ng teting. Okay. Grow up. Grow up with responsibility. Take control. Grow up.
Maging matured kayo. Ina nyo. Gago! Of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing. America is not, ano yan? Ano sabi niya? America is not here to help you. America is here only use you until you're dying. Until there's nothing left. Until there's nothing left. And then we will discard you on the trash heap of history. And trash and ship. Agoy. Diba? Agoy. O, sabi ni Jojo, agoy. Agoy, mahirinyoso. Gago! Agoy, mapriso ka. Gago! Diba? Agoy, mapriso ka. Tapos kayo ngayon, proud na proud kayo. Diba? Tanga na binudol na kayo. No, mismong kalahi na ng mga puti na mismo nagsasabi. Ang hirap sa mga Pilipino, ang daming tanga talaga, no? Hindi sa totoo lang, ang hirap sa mga Pilipino, ang daming tanga. No? Ang daming tanga na, alam mo yung tipong katulad dito, yung about dito sa Amerikano na to. Sinabi na nung Amerikano na to, pero yung iba, hindi pa rin naniniwala. Sabi nila, hindi, binayaran lang ng mga Duterte yan. Ha? Gago! Binayaran ng mga Duterte itong kanuna to. Pakialam ni Duterte dyan. Gago! Kapal ng mukha niyan eh. Puro Filipino nurse ang mga request ng bansa nila. Maglingkod sa bansa niya, monkey ka, dude. Marami talaga kaya pobre tayo. Ma-abuse ng ibang lahi kasi ano to, Gilly Bill, ano tamang basa dito? Tayo, madaling mauto. Yan, isa pa yan, madaling mauto. Totoo yan. Kasi, paanong hindi madaling mauto? Alam ko, ikaw, Mami Lala, binoto mo ba si BBM? Binoto mo ba, Mami? Kasi kung binoto mo, yan, katulad yan, tayo, nauto tayo. Nauto tayo dahil akala natin magiging maayos naman ng bansa natin. At alam natin na hindi naman magiging tarantado itong si BBM. Kasi nga, ka-team to. Best friend, di ba? Best friend ng isa sa mga Duterte. Alam naman natin na maayos ang mga Duterte at maayos naman ang kinahinatnan ng Pilipinas nung panahon ng mga Duterte. Diba? So, akala natin, okay. Yun pala, akala lang natin yun. Gago! Nakakala natin, si BBM ay magiging kakampi natin, magiging kakampi ng bawat Pilipino na namumuhay dito sa Pilipinas. Kaya nga, Pilipino. Kaya nga nandito sa Pilipinas. Tanga ka rin, Jay, no? Gago! No? Pero ang tawag dito, ang nangyari kabaliktaran. Si BBM pa pala ang magiging kaaway ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya nga ako, dapat si Isko na lang talaga binoto ko eh. No? Dapat si Isko na lang binoto ko nung tawag dito, nung panahon ng eleksyon. Hindi na si BBM. Kaya marami talaga din nagsisisi ngayon eh. Kasi naman, alam nyo, ito maging real talk tayo dito. Alam nyo, may kasalanan din dito kasi si BP Sara. No? May kasalanan din dito kasi talaga. Hindi naman totaling malaking kasalanan, pero isa sa may mga kasalanan dito si BP Sara. Kasi nga, kung siya lang sana ang tumakbo noon bilang presidente, hindi na sana nangyayari ito ngayon eh. 'Di ba? Hindi na sana nangyayari ito ngayon kung halimbawa si BP Sara ay naging presidente. Ang hirap lang din kasi sa mga Duterte, masyado silang mapagkumbaba, masyado silang mapagbigay. Yan, tignan nyo. Kung gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte, biruin mo ikaw na yung nilapitan sa bahay mo, siyempre, parang ano lang yun usapang, alam niyo yung buhay ng magkapatid na Leon,
Yung sa History Channel, nakalimutan ko yung magkapatid na Leon na yun. Totoong ano yun eh. Diba? Pride. Ikaw yung pinuntahan sa bahay mo, so dapat ikaw yung ikaw yung masusunod kasi nasa ano sila. Nasa lungga mo sila. Pero anong nangyari? Anong nangyari sa mga Marcos pumunta ng Davao para mag-audition sa mag-audition sa mga Duterte. 'Di ba? Sinabi ni Jaime Marcos 'yan. No? Ang nangyari, akala talaga nila ay ang itatakbo ng mga ni BP Sara ay presidente, at yun nga rin ang gusto ni Jaime noon. At ang akala nga din ni Marcos noon, ni BBM, ay vice president lang siya. Pero ang nangyari, nagkabaliktad. Si BBM ang naging presidente at si BP Sara naging vice president. Doon pa lang, sa usapang gahaman sa kapangyarihan ng Duterte na sinasabi ng mga tansudugyot vlogger, doon mo palang mapapatunayan na hindi totoo yun. Kasi kung gahaman sa kapangyarihan si BP Sara, biruin mo, ikaw na yung pinuntahan sa bahay mo, ikaw na yung sinuyo-suyo doon, bakit ka papapayag na maging vice presidente? Kung gahaman ang mga Duterte sa kapangyarihan. So dyan nyo lang makikita na wala talaga. Wala sa bukabularyo ng mga Duterte na maging gahaman sa kapangyarihan. No? Kasi kung noon man, kung isa pa na patunay ay yung nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Kasi kung nung panahon ni PRD, di sana in-extend, alam nyo, nung panahon ni PRD, walang pwedeng pumigil sa kanya nun. No? Lahat ng gugustuhin ni PRD, mapapatupad niya nung panahon niya na yun. Katulad lang yan yung about sa konstitusyon. Kung gahaman ng mga Duterte, kung gahaman si Digong sa kapangyarihan sa ating gobyerno, di sana pinatupad niya na yung wala ng ano bang tawag doon? Binali niya na yung natin, konstitusyon natin. Baka hanggang ngayon siya pa rin yung presidente kung gahaman ng mga Duterte. Kaso hindi naman ganun ng mga Duterte, kaya nga kinahangaan natin sila. No? At ang nangyayari nga ngayon, kaya nga tingnan nyo, ito pa, speaking of mahina na, bakit kinokontrol ng administrasyon ng mga media ngayon? Bakit nila kinokontrol? Kasi nga, alam nila na una-una, media ang isa sa mga pwedeng ikahina ng mga Duterte para para bulagin or gamitin ng media para bulagin. Hindi ko naman nilalahat, no. Melvin Pakuan, mega live shoutout sa'yo. Hindi ko naman nilalahat ng mainstream media. Pero isa ang mainstream media sa ginagamit na pangbulag at paninira laban sa mga Duterte ngayon. Na mas binabalita ng mainstream media yung mga kasirahan at makakasira sa pangalan ng mga Duterte. Pero yung mga karapat-dapat na malaman ng taong bayan, hindi nila ibinabalita. Ganong kalupit ngayon dito sa Pilipinas. Kaya matuto na kayo, mga butante, wag na kayo magpabudol muli. Kaya nga ngayon, tama yung sinabi ni Jonel Pina Florida. Yan. Alam nyo, totoo naman yun eh. Sana nabudol na kayo noon, magpapabudol pa kayo ulit ngayon. Tapos sinabi na ng mismong Amerikano na ginagamit lang tayong mga Pilipino, wala silang pakialam sa atin. Trapo, basura lang at alila lang ang tingin nila sa atin. Tapos tayo ngayon yung ibang mga Pilipino tuwang-tuwa sa mga kano na halos gusto ng kontrolin tong natin. Kontrolin tong lugar natin, tong bansa natin. Kaya nga yung buhay ni General Luna ay nagiging buhay na ngayon ni PRD. Ganyan na ganyan yun. Kasi General Luna ay against or mortal na kalaban ng Amerikano. Ayaw niya sa mga Amerikano. Na nung time na yon ay ang presidente natin na si Emilio Aguinaldo na halos hanggang dikit ng mga Amerikano. Kaya ang nangyari, 'di ba? Ipinapatay ni Emilio Aguinaldo si Luna, no?
pinapatay ni Emilio Aguinaldo si General Luna dahil against nga si General Luna sa mga Amerikano. Yun. O ngayon yung nangyayari kay PRD. Isa si PRD sa mga talagang hindi kayang bilhin, hindi kayang utuin ng mga Amerikano. O baka sabihin nyo, hindi siya kaya utuin pero nauto siya ng China. Diyan kayo nagkakamali. Kaya nga sabi nga ni Bruce Lee, diba? Huwag puro tapang. No, gamitin din ng utak. Huwag pairalin ng galit. No. Sa pakikipag-away, huwag pairalin ng galit. Mas maganda na maging kalmado ka lang. Hindi ko lang masabi kung ano yung saktong pagkakasabi ni Bruce Lee nun, pero yun yung Tagalog nun. Diba? Ang hirap kasi sa atin ngayon, anak ng teteng, yung panahon ni PRD, ang ginawa niya sa China nun, talagang ginamit niya yung utak niya. Pinakisamahan niya, kasi alam nyo, ang bansa, halimbawa, katulad nung kay Noynoy, kung ano yung, ang ginawa lang naman ni PRD is tinuloy niya yung unang deal ng Pilipinas nung panahon ni Aquino at ng China. So, tinuloy niya yun kasi alam naman ni PRD na, okay naman to eh. Okay naman to, makakapangisda yung mga kababayan ko, yung akin nasasakupan, makakapangmangisda, makakapag ng hanap buhay. So okay na, ba't ko pa sisirain yung deal na yun? No, ngayon ang ginawa nga lang ng administrasyon, pinalabas nila na ang Duterte at ang China ang may secret deal. Kasamantalang itinuloy lamang ni PRD kung ano yung napag-usapan or yung kasunduan ng Aquino at China noong panahon ni Noynoy Aquino, di ba? Wag na pabudol, animal, mga politiko ngayon buwisit. Kaya nga hindi ko nga alam, kaya hindi ko mapagtanto ng gusto na bakit hanggang ngayon ay talagang may mga Pilipino pa rin na tuwang-tuwa sa mga Amerikano. Nasamantalang, eto lang hindi pa ba kayo nakontento nung panahon na binaboy tayo ng mga Amerikano tapos gusto nyo pang mangyari ngayon? Ano yan? Parang gusto nyo ulit na maglipanan na naman ng lahi ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Gago! Hindi po ako against sa mga half America na Pilipino. Hindi po ako against doon. Kasi kami rin, may lahi din naman kaming nga pala, ano ba si Papa? Hindi ko, German na ata si Papa eh. Ano pala yun? Hitler pala yun. Gago! No? Ang pangit kasi dito sa ginagawa ng administrasyon, lagi silang lagi nilang dinadivert yung kanilang yung mga issue na karapat dapat nilang yung mga issue na karapat dapat nilang harapin at pagtrabahuhan ay idinadivert nila sa Duterte para Duterte lagi yung mapuna at doon may baling ang intensyon ng mga tao, ng mga Pilipino, hindi pala intention, yung focus ng mga Pilipino doon sa issue. Katulad yan, tingnan nyo about sa kada may issue sila nakakaharapin ng administrasyon, may ibinabato sila laban sa Duterte. Hindi nyo ba napapansin yun? Gago! Hindi nyo napapansin yung galawan ng administrasyon? Ganyan na ganyan halimbawa, yung about sa ano ba yun? Ano ba yung sumunod dun? Tapos yung about sa Tacloban, sa may Sugrali na hinarangan ng mga truck. Ang ginawa doon na pang Taclob, yung about daw sa hindi daw natapos ni PRD ang issue or ang trabaho sa Yolanda. Pero doon nasupalpal naman siya doon
Kasi okay nga yun na nagsalita siya ng ganun kasi nga nalaman ng taong bayan na 15% na nga lang ang natira sa'yo, nagreklamo ka pa. Gago! Diba? Pangalawa, ano pa bang issue? Sige, sabihin natin na about sa pulburon. About sa pulburon video. Nung lumabas yung pulburon video, ang imbis na ano nila yun, magsalita sila doon. Pero ako, ulitin ko hindi ako doon, hindi ko siya sabing legit yun or fake yung pulburon video na yun. Pero nag-divert na naman sila doon ng issue para Duterte na naman ang maputukan. Ano yung ginawa nila? Yung yung tawag dito, yung sa kay Trillanes. Malamang sa malamang ito si Trillanes, may nagmamanipula dito eh. Kasi ang galing niyang sumingit eh. Gago! Diba? Ngayon, nagkaroon ng SONA, nagkaroon ng budget na about 20 million na kailangan nila sagutin yun. Hindi rin tayo nakahanap ng sapat na kasagutan doon galing kay BBM. Nung nagsona, ipinagyabang yung about sa basura, about sa flood control. Ngayon, panahon na mismo or tadhana na talaga ang humusga sa kanya para malaman ng taong bayan na nagsisinungaling siya. Ngayon, nagbaha. Hinanap ng mga Pilipino kung saan ang flood control na sinasabi niya. Ngayon, nung hinahanap na ng mga tao, biglang sulpot na ang ICC ngayon. Gago! Diba? Bigla nang sumulpot ang ngayon. Bigla nang sumulpot ang ICC. Ganyan kalupit ang ganyan kalupit ang administrasyon natin. Tapos ngayon, magpapauto na naman tayo. Kasi nandiyan na yung Amerika. May ganito. Hindi nyo ba alam na Ang sinasabi nila na sa ginagawa nila pinapahamak nila tayo? Ha? Biruin mo paano hindi tayo pinapahamak? Ito, pakinggan nyo to. Itong about dito sa puro pang ano mapapala natin dito? Ito, pakinggan nyo to ito ni Austin at Blinken, niloloko na naman. Actually, hindi naman tayo niloloko ng mga Amerikano eh. Niloloko natin yung sarili natin. Si Austin mismo nagsabi, we're working with the US Congress to allocate 500 million in foreign military financing. Ang reporting naman ng mainstream media, nagbigay. Correct. Paano nga nagbibigay? Hindi pa nga na-approve yung batas. Wala pang committee hearing eh. Di ba? Ganyan ka siraulong administrasyon. Ewan ko ba, dahil pa rin nagpapauto eh. Dun sa mga tansu vlogger, dyan hindi na masyado kami naapektuhan na bakit nagpapauto pa rin sila kasi pera-pera na nga lang ngayon eh. Gago! Pera-pera na nga lang ngayon ang labanan ng mga tansu eh. Kaya nga para sa akin wala na akong para ipagtaka na bakit hanggang ngayon naniniwala sila. Alam nyo, yung ibang mga tanso vlogger dyan, against naman talaga sila sa mga sa mga sinasabi ni BBM o sa mga plano ng administrasyon. Pero hindi sila makahindi at hindi sila makatanggi, hindi rin sila mga pwedeng kumontra dahil doon sila naikinabang eh. Gago! Kapag kinontra nila yan, mawawalan sila ng sahod, mawawalan sila ng kita sa kanilang mga YouTube account. Diba? Mawawalan sila ng kanilang mawawalan sila ng views, mawawalan ng bonus. O mawawalan ng 13,000. Mawawalan ng 100-250k si Mike Abe. Mawawalan ng 700k si Cash Jarrett. Gago! Mawawalan ng 700 or 1 million si Makagago. Gago! Di ba? Gago, di ba? Gago! Ngayon, kaya hindi na kami nagtataka na, bakit hanggang ngayon nagpapaniwala pa rin yung mga tanso?
Ang inaano na lang namin yung mga Pilipino. Kasi nga, ang hirap kasi sa Pilipino, ugali ng mga Pilipino, kahit na walang kasi, excuse me, napadighay ako. Kahit walang katotohanan yung mga sinasabi, basta mapanood lang, hindi naniniwala na agad. Gago! Eto, stream media kasi bayaran na para yung tamang ibabalita babalik ta rin dahil alam nila Pilipino madaling maniwala. Dapat kasi ilagay sa tama ang tapang. Kung kinakailangan, wag natin iba pangit kasi ang dating. Dapat sikapin din natin na yumaman ng ating bansa. Hindi yung mamanduan lang tayo. Yun na nga Yun na nga Crystal Crystal Mine. Yan nga ibang ugali na ng ibang Pilipino yan tignan mo ito hindi ko naman sa nilalat pero maano natin dito yung iba gustong makapag-asawa. Ito hindi ko naman po nilalahat kasi nangyayari din po talaga to kasi nung nagcha-charity ako marami akong inalagaan ng mga foreigner ilang lahi ba yun? Dalawa ata, German tsaka Amerikano. Ang gusto nila, puti ang mapangasawa, lalo na yung iba dyan. Kasi sabi nila doon, mas mabubuhay sila at mas aangat ang buhay nila. Diba? May kasabihan pa nga tayo dati na kapag nakakita tayo ng mga Pilipina na may asawang kano, sasabihan natin na muling, ano yung kasabihan, nakalimutan ko yun may makakaahon na naman sa kahirapan. Gago! Diba? Ugali ng mga Pilipino yan, yung asa ka sa ganito. Ito mo, yung ibang mga Pilipino dyan, umaasa sa Amerika, nakisugeto. Yan ang mindset ng administrasyon ngayon. Asa tayo sa Amerika para hindi tayo maghirap na problema pa tayo sa mga ganito ganyan. Nandiyan naman yung Amerika Kasi nga, wala naman pakialam mga administrasyon sa ating mga Pilipino. Una-una, bakit? Nakaranas man ng hirap si Marcos? Sa totoo lang? Nakaranas ba ng hirap yan para maramdaman niyo yung kahirapan natin ngayon? Hindi. Biruin mo na nga lang kung nakaranas ng hirap yan. Yung 20 million na binudget sa SONA, kung hinati yun, yung 10 million ipinamudmod pang tulong sa mga Pilipino, di mas maganda pa yung kinalagyan ng pera na yun. Gago! Diba? Wala tayong magagawa gusto nyo yan Gusto nyo yung mga ganyang strategiya. Asa tayo sa Amerikano, gusto ni Bangag makuha yung yaman nila nasa freezer. Gago! Flood project ni Boss, pinagmalaki ni Bangag tapos ending, sablay pala yun pala. Yung project nila, magbaha sa NCR. Gago! Ay, naku. Diba? Panahon na mismo panahon na mismo yung nagsabi na, oy, mga Pilipino, huwag kayong tanga. Eto yung pinagyabang niyang flood control, asan na? Gago! Tingin kasi ng Pinoy, mayaman na Amerikano pag nasa Pinas. Pero sa US, mga kuripot yan. Hindi yan mayaman. Mura lang kasi pumunta sa Pilipinas. That's so very true. Marami talagang ganyan tingin sa Amerikano. Pag Amerikano ka, pag may lahi ka, pag puti ka, yan, mayaman ka na. Ahon ka na sa kahirapan. Kayang-kaya ka nang ihahon sa kahirapan. Yun naman yung nangyayari. Kaso wala tayong magagawa. Nakagisnan nga nila yun. Tignan nyo nga ngayon Gustong-gusto nga nilang Gustong-gusto nga nila sa Amerika kasi nga ayaw nila sa China. Pero wag ka. Ang huling-huling tulong ng Amerika sa atin na ang dami pa nilang hiningin kapalit ay yung Jones Breed. Jones Breed. Jones Breed ba? Tama ba ako? Breed ba?
Don Jones, Breed, ano daw? Gago! Paki-correct na lang ako dyan, ha? Bulol eh, sorry na. Samantalang ang China, ang daming proyekto dito na nagawa sa Pilipinas. Ang daming naitulong sa atin. Nung panahon ng COVID, meron din. Yung mga Amerikano, may naitulong ba? Meron. Marami silang nabuntis na mga Pilipina. Gago! Ang dami nilang nabuntis ng mga Pilipina dito. Nagkalat yung mga hap-hap dito. Gago! Yun ang maling akala nila. Gusto nila Pinay kasi magaling maglinis ng kalat nila at matiisin sa hirap. Kagaya ngayon ng pinanood natin sa video ni Jojo, di ba? Na ang tingin sa atin ng mga Amerikano ay isang basura, isang alipin, isang trapo, isang alila. At ginagamit lamang nila. Diba? Ang lupit, diba? Tapos yung China na higit na nakakatulong sa atin, yung pahinaway natin. Gago! Ang lupit. Ang China, ang daming negosyo dyan sa Pinas. Maraming makakapagtrabaho dahil sa China. Ibalik ang halaga ng pera sa peso. $250 para masaya ang Pinoy. Putangin na, yung 20 pesos per kilo ng bigas, hindi nga maibalik. Yan pa kayang piso. Gago! Kalokohan yan, Jonel. Ano mo si Dilima? Gago!